Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Matatag na sinabi ni Wu Chen, Father Adrian Wilson, kukunin ko si Casey, at dito't ngayon nagtatapos na ang anumang ugnayan niyo. Mula ngayon, ipinagbabawal kang guluhin siya o ang kanyang mga kaibigan kailanman. Ngumisi si Father Adrian Wilson at sabi, hindi ka ang unang makialam na gaya mo at hindi ka rin ang huli. Ano ang mapapala ko kung palalayain ko sila? Malamig na tugon ni Wu Chen, walang dahilan para sayangin ang oras sa paghuhukay ng aking pagkatao o iba pa. Kahit pa magaspang at tuwiran ang paraan ko, lumapit siya. Ano ang mapapala ko? Ang pinakamabuting paraan sa mga taong gaya mo ay, naputol si Father Wilson, kaya, anong ba talaga ang gusto mo? Sabi ni Wu Chen, ang gusto ko, syempre, ito. Sa isang kisap mata, nagpadala si Wu Chen ng isang napakasamang suntok na nagpagulong kay Father Adrian Wilson pabalik sa sahig. Umuubo si Father Wilson at sumigaw, ikaw inakala mong hahawakan mo ako. Ikaw, lumapit si Wu Chen at sabi, akala mo matatapos lang ito ng ganoon kadali, hindi ba? Hindi pa ito umaabot sa 1 sa 10,000 ng sakit na tiniis ni Casey. Sinuntok niya si Father Wilson sa ilong, kumalat ang dugo sa sahig. 100,000 taon, malungkot na sabi ni Wu Chen, ang mga Tsino ay naniniwala sa pagbalik ng kabutihan ng may kabutihan at paghihiganti para sa mga pagkakasala. Mabagsik niyang sinipa si Father Wilson sa tiyan. Ang sakit ni Casey, nais kong maramdaman mo iyon ng direkta. Ngayon, nararamdaman mo ba kahit kaunting bahagi nito? Pinihit ni Wu Chen ang braso ng pari hanggang sa umututok ang kaakibat na tunog. Nagpapagod na ako sa pagbugbog sa iyo, malamig niyang sabi. Pahinga muna ako at magpapatuloy ako. Sunod, paano ba kita lalong sisiraan? Ipamimili muna ko. Lihim na pinindot ni Father Wilson ang isang buton sa telepono niya sa bulsa. Ngumiti si Wu Chen. Tinawagan mo na ang mga reserba. Tila nagtagal ka bago tumawag. Bakit mo inakalang iniwan ko ang isang kamay mong buo? Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok ang mga pulis na sumigaw, pulis. May search warrant. May search warrant. Ngumiti si Wu Chen. Mabilis ang tugon. Ayos yan. At kaya, pagkaraan ng kalahating araw, mabilis na naihatol si Wu Chen, naisip niya sa sarili, kahanga-hanga nga ang mga koneksyon ni Father Adrian. Ang mabilis na paghatol na ganito sa Amerika ay hindi biro. Hawak ni Wu Chen ang plaka ng bilang ng bilangguan na may label na 831,492, Chen Wu, at bulong sa sarili, ngunit yan mismo ang resulta na gusto ko. Nahayag ng pagsisikap ng lahat ang mga pangunahing taong nasa likod. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laro. Ngumiti si Wu Chen at marahang sabi, sistema ay reset. Maya-maya, ulit na nag-echo ang naunang sinabi ni Father Adrian Wilson, hindi ka ang unang makialam na gaya mo at hindi ka rin ang huli. Ano ang mapapala ko kung palalayain ko sila? Malamig na sabi ni Wu Chen, ang mga kasabwat ninyo, si Belloc ng New York Bank at si Hukom Salmon Chase mula sa Wall Street, ay magkasamang gumagawa ng kanilang kagustuhan. Nabigla si Father Wilson. Ikaw, lumisan si Wu Chen. Huwag kang magmukhang nakakagulat, Father Adrian. Maaayos ba kayo? Hintayin natin at tingnan. Sa loob ng 24 na oras, tiyak may resulta. Maya-maya, mabilis na nag-type si Wu Chen sa kanyang laptop at bumubulong, wala sina Father Adrian o Harvey na higit pa sa isang piyesa sa ilalim ni Belloc. Ang paglingon ni Hukom Salmon sa kanilang mga krimen ay dahil malakas ang pondo ni Belloc sa kanyang grupo. Sa madaling salita, iisa lang ang kailangan kong harapin at iyan ay si Belloc. Pagkaraan ng 2 oras, mahayag na sinabi ni Mr. Belloc, binata, hindi ako nagtakda ng appointment para makita ka. Ngumisi siya. Mayroon kang mga bagay na alam. Sabihin mo, ano ang gusto mo mula sa akin? Sabi ni Wu Chen, Mr. Belloc, gusto kong pagbayarin ni na Harvey ng Kilese at Father Adrian ang kanilang mga ginawa. Sana kayo at si Hukom Salmon ay tiyakin na maayos ang pag-usad ng kanilang mga kaso ayon sa batas. Sagot ni Mr. Belloc, at kung tutulan ko. Malamig na sagot ni Wu Chen, sayo, maliit na tauhan lang sila na walang gaanong pakinabang. Kunin natin si Harvey bilang halimbawa, magaling lang siya sa pag-scout at pag-groom ng mga bituin sa Hollywood para sa iyong libangan. Sa kapangyarihan mo, makukuha mo rin ang kahit ano kahit wala si Harvey. At si Mr. Adrian naman, mas mababa pa ang halaga sa iyo. Nagbibigay lang siya ng mga bata para sa inyong malupit na laro para mapunuan ang iyong baluktot na libangan. Napaisip si Mr. Belloc at sabi, Jene, binata, parang may kakayahan kang ilantad ang katotohanan.
He, yan lang ba ang kaya mo? Sabi ni Wu Chen, syempre, may iba pa silang layunin. Sa pamamagitan ng pagpapaligaya o pagtulong sa kanila, sinusuri ninyo ang mga pinakamahalagang opisyal ng gobyerno, tinitingnan kung sino ang susunod at sino ang magiging problema. Ipinapakita ng mga krimeng ito ang lahat. Sabi ni Mr. Belloc, Daniel, ipagpatuloy mo. Sabi ni Wu Chen, nalampasan mo na ang pagkagutom sa pera o sa kababaihan. Ang hinahangad mo na ngayon ay kapangyarihan. Dahil nakatuon ang isip mo sa hinaharap, sa paghubog ng daloy ng mundo. Nais mong iukit ang pangalan mo sa kasaysayan. Tumawa si Mr. Belloc at sabi, hahaha, nakakatawa marinig yan mula sa isang tulad mo. Pero, maaaring katawa-tawa, subalit yan mismo ang gusto ko. Sabi ni Wu Chen, paano kung sabihin ko sa iyo na kaya kitang tulungan na makamit yan, mas higit pa kaysa kay Harvey o Adrian kailanman? Sabi ni Mr. Belloc, oh. Akala mo kaya mo yan? Sinabi ni Wu Chen, sa Amerika, may halos 10 tao na kasing antas mo. Kabilang sa kanila, ang pinakamatinding karibal mo, ang pamilya Hariman, ay malalim ang ugnayan sa mga tagapagpalaganap ng madilim na web. Sila ang sumira sa maraming plano mo. Pero may karanasan ako sa pagharap sa mga tagapagpalaganap na yon. At sa ibang bagay, sigurado akong marami tayong pwedeng pagtuunan ng pakikipagtulungan. Tumawa si Ginoong Belloc at nagsabi, hahaha, napakayabang mo para sa isang bata. Ngunit hinahangaan ko ang kumpiyansa mo. Ang ganap na pag-alis sa mga tagapagpalaganap ay mangangailangan ng panahon. Sandali lang. Sekretarya, pumasok ka. Ipadala agad kay Ginoong Salmon ang lahat ng ebidensya ng mga kasalanan nina Harvey at Ama Adrian. Ipagkulong sila para makapagnilay. Sumagot ang sekretarya, naiintindihan ko. Sinabi ni Ginoong Belloc, maaari ka nang lumabas. Pagkaalis ng kaakit-akit na sekretarya, nagpatuloy si Ginoong Belloc, isa akong taong mabilis magdesisyon, kaya hindi ko na kailangan pang hintayin kang makapag-ipon ng karagdagang ebidensya. Kung totoo ang sinabi mo, gusto kong, ngayon at bukas, bumalik ka rito para magkita tayo. At sa loob ng kalahating oras, parehong ipinadala sa bilangguan sina Harvey at Ama Adrian. Sa loob ng ring ng boxing, sinabi ng tagapag-anunsyo, ngayong gabi, isang bagong kampiyon ang isinilang. Binabati namin si Wu Chen. Habang nagsisigawan sa tuwa ang mga tao, naisip ni Wu Chen, ang kondisyon ni Belloc ay kailangan kong manalo sa laban ngayong gabi upang patunayan ang sarili ko, pero anong klaseng patunay ba ito? Mula sa mga upuan ng manonood, sumigaw si Giada, Wu Chen, wuho. Wu Chen, ang galing mo talaga. Ilang sandali pa sa silid ni Wu Chen. Sinabi ni Giada, dati, ayaw ko sa mga lalaking puro kalamnan lang ang puhunan. Pero, Wu Chen, binago mo ang pananaw ko sa salitang lakas. Napakaakit mo. Pagkatapos, namula siya at mahina niyang tinanong, Wu Chen, sa tingin mo ba tayo? Tiningnan ni Wu Chen ang kanyang teleponong Chino at tinawagan si Casey. Sinabi niya, hoy. Casey, gising ka pa ba? Itinulak ni Giada si Wu Chen sa kama. Sa ganitong oras, mariing sabi ni Giada, ayaw kong nakikipag-usap ka sa ibang babae. Habang nakaupo siya sa ibabaw ni Wu Chen, naisip ni Wu Chen, kaya pala ito ang tunay na layunin ni Belloc sa pagpapasali sa akin sa paligsahan ng boxing, para ipareha ako sa anak niya. Kilalang-kilala niya ito. Kapag nanalo ako bilang kampiyon, siguradong mahuhulog si Giada sa akin, at wala nang mangangahas tumanggi sa kanya. Sa plano ni Belloc, tanging sa pamamagitan ng pagbigkis ko kay Giada ako ganap na magiging kanyang tauhan. Habang hinahaplos ni Giada ang kamay ni Wu Chen, sinabi niya, Giada, linawin natin, walang anumang obligasyon. Alam mo ang pinagmulan ko, alam mong may iba pa akong mga babae. Hindi ako papakasal sa'yo. Kinagat ni Giada ng banayad ang hinlalaki niya at sinabing, walang problema. Hindi naman iyon ang pinagtutuunan ng pansin ng iba. Bahagyang natawa si Wu Chen, he. Lumapit si Giada, tinitigan siya sa mata, at bumulong, tandaan mo, simula ngayon ikaw ang nobyo ko. Ilang sandali pa. Nagtagay si Wu Chen at Ginoong Belloc ng murang tsampag. Sinabi ni Ginoong Belloc, binabati kita, bata. May isa ka na namang magandang babae sa tabi mo. Sinabi ni Wu Chen, hindi mo naman ako pinatawag para lang batiin, hindi ba? Uminom si Ginoong Belloc at nagsabi, binanggit mo kahapon ang pamilya Hariman. Malaki ang puhunan nila sa artipisyal na intelihensya, at ang pangunahing tao nila, si Hoffman, ay pinupondohan nila sa loob ng maraming taon. May chismis na ang kanyang mga robot ay malapit nang magkaroon ng sariling kamalayan. Kung totoo iyon, malaking problema ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang proyektor at nagpatuloy, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng laboratorio ni Belloc. Sa tulong ng aking mga koneksyon sa Central Intelligence Agency,
Natuklasan ko kamakailan na nakatago ang laboratorio sa loob ng cruise ship na Charm of the Sea, naglalayag sa buong mundo ng walang permanenteng base. Kailangan kong sumakay karoon at kunin ang algorithm ni Hoffman. Sinabi ni Wu Chen, may kaalaman ako sa computer. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, sinabi ni Ginoong Belloc, kung tama ang impormasyong nakuha ko, isa sa mga kasintahan mo, si Li Ruobing, ay nasa barkong iyon na. Mainam sigurong tignan mo mismo. Naisip ni Wu Chen, si Rubing. Ano ang nangyayari? Kinabukasan, sinabi ni Wu Chen, sandali, Giada, bakit nandito ka rin? Ngumiti si Giada. May serye ng mga kaganapang inihahandog ni Prinsipe Laurent ng Belgium sa barkong ito. Kung wala ako, mahihirapan kang makapasok. Tara na, mahal. Hinila niya si Wu Chen palayo. Unang relasyon mo sa isang cruise ship, ang tanawin, ang lugar marahil ito ang tinatawag nilang perpektong pagkakataon, tama ba? Ano sa tingin mo, Wu Chen? Tanong niya ng malambing. Biglang narinig ni Li Ruobing ang boses ni Giada at nagsabi, yeah. Wu Chen, darling, lagi mo talaga akong ginugulat sa hindi inaasahang paraan. Namangha si Giada nang makita ang sexing at napakagandang si Li Ruobing. Nalito si Wu Chen. Rubing, sumabat si Giada, itong babaeng ito ay. Umirap si Li Ruobing. Yene, isa na namang ate-atehan na bigla na lang lumilitaw. Sumagot si Giada, sino ng ate mo? Mas mabuti pa, umatras ka na ngayon din. Nagkasagian sila, at nang magdikit ang kanilang dibdib, nagliyab ang hangin sa pagitan nila. Sinabi ni Li Ruobing, Dene, sino ka ba para magtataray sa akin? Niyakap ni Wu Chen si Li Ruobing mula sa likod at nagsabi, kalma lang, darling. Pakinggan mo muna ako. Ipinaliwanag niya ang misyon at ang papel ni Giada bilang tiket papunta sa mga kaganapan. Umiinit na sa inis at selos si Giada habang nag-uusap si Wu Chen at Li Ruobing. Sa huli, bumigay si Li Ruobing at nagsabi, sige. Dahil isa siyang mahalagang karakter na hindi manlalaro, hindi ko na siya awayin. Tinanong ni Wu Chen, kung ganoon, darling, ano naman ang dahilan mo para sumakay sa barkong ito? Sumagot si Li Ruobing, ang mga sample ng aming pabango para sa Maharlika ay mainit na tinanggap sa Belgium, kaya inimbitahan ako ni Prinsipe Laurent. Narinig kong ang lahat ng naririto ay mga racing star sa kani-kanilang larangan. Naiinis, sinabi ni Giada, Wu Chen. Bumulong si Wu Chen kay Li Ruobing, darling, baka hindi mo ito magustuhan, pero hindi ko pwedeng baliwalain si Giada ngayon. Sa bandang huli, baka kailangan niyang umasa sa iyo, at baka kailangan mong magsakripisyo ng kaunti. Sinabi ni Wu Chen, ang pangalan niya ay Li Ruobing, siya ang opisyal kong kasintahan. Pero ang paraan ng paghamak niya sa akin kanina ay hindi ko kayang palampasin. Bumulong si Wu Chen, huwag kang masyadong madala ng emosyon. May misyon tayo, ganito na lang, tahimik na sinabi ni Li Ruobing sa sarili, ang paraan ni Wu Yurong ay talagang epektibo. Nainis si Li Ruobing ngunit sa loob-loob niya, naapektuhan siya. Naalala niya ng halikan ni Wu Yurong ang kanyang noo, at ang alaala ay nagdulot ng kakaibang kilig. Ilang sandali pa, sa silid ni Wu Chen, sinabi ni Giada, ang unang kaganapan ay isang charity poker tournament. Si Tito Belk ay naghanda ng 3 milyong dolyar para magamit natin. Maglibang ka lang. Sumagot si Wu Chen, hindi ako mahilig matalo. Kapag naglaro ako, panalo ako. Naisip niya, pinag-aralan ko si Hoffman sa biyahe pa lang. Sobrang sikreto niyang tao. Karamihan sa mga tagumpay niya ay tila nangyayari lamang sa isip niya habang abala siya sa sariling kasiyahan. Kung tama ang impormasyong nakuha ko, karamihan sa mga aktibidad ng cruise na ito ay may kaugnayan sa kanya. Habang tinutulungan ni Wu Chen si Giada na isuot ang kanyang damit, narinig nila ang anunsyo mula sa speaker ng barko, mga ginang at ginoo, ngayong gabi ay opisyal na magsisimula ang charity poker tournament sa ika-5 palapag. Mangyaring pumunta roon matapos ang inyong hapunan. Ang mananalo ay hindi lamang tatanghaling Belgium's 2024 Charity Ambassador, kundi kikilalanin din bilang Diyos ng pagsusugal ng International Gambling Association. Isang lalaking may gintong buhok ang nagsabi, Ambassador man o Diyos ng pagsusugal, akin ang 2 titulong iyan. Sumagot ang kaibigan niya, hindi pa sigurado yan, hintayin muna nating makita kung sino talaga ang mananaig. Pagdating ni Wu Chen kasama sina Li Ruobing at Giada, naisip niya, hindi lahat ng naririto ay para lang maglibang. Halatang may ilan na may tinatagong pakay o kakaibang pinagmulan. Bumulong siya, Ruobing, Giada, pati yung mga may kakaibang tingin, tandaan niyo ang mga mukha nila. Ako na ang kukuha ng atensyon sa pamamagitan ng panalo. Kayo namang dalawa, magtulungan at bantayan ang mga taong sinabi ko. Kumindat si Giada at nagsabi, sanay na ako sa ganito, Wu Chen. Kailangan pa ba ng tulong? Iwan mo na sa akin.
Sumagot si Liruobing, kapag ako na ang kumilos, wala nang lugar ang mga baguhan. Bumalikwa si Giada, sino ang tinawag mong baguhan? Tinukso siya ni Liruobing, ang nakababatang kapatid ay mananatiling nakababatang kapatid. Kapag may nangyari, si ate ang bahala sa'yo. Sumimangot si Giada. Pinalampas kita kanina sa unahan ng barko. Huwag mo na akong tawaging ate. Pinunasan ni Wu Chen ang pawis sa noo at naisip, matatapos ba talaga namin ng maayos ang misyong ito? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.